Magandang buhay! Biyayang butil ang topic natin ngayon. I-share ko sa inyo ang ilang tips na maaaring gawin sa bigas, bahaw, at hugas bigas. Pero bago ang lahat, inaaniyahan kitang mag-subscribe sa aking channel at pakiclick na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong tips. Ang bigas ang pangunahing pangangailangan ng isang pamilya. Kaya naman, may ilang tips ako lalo na sa mga bagong magsisimula pa lamang. Naranasan mo na bang maubusan ng bigas? Ang sakit sa ulo, no? Pero kung dumating kayo sa puntong ito at wala pang makuhanan, simple lang. Kahit isang cup lang, mapapadami mo yan. Mga mamaparaan. Basta meron ka nito, solved na pati ulam. Basta meron kang luya, bawang, sibuyas, cup of rice, chicken broth cubes, asin, kalamansi, paminta, itlog, sili at spring onion, optional, at pak! Busog ang pamilya, uulit-ulitin pa. Ngayon, isishare ko naman sa inyo kung paano gumawa ng kaping bigas. Painitin muna ang kawali bago ilagay ang bigas. Wala pong mantika ha. Health benefits of kaping bigas: builds immunity, rich in antioxidants, prevent cancer, reduce inflammation, boost heart health, reduce body weight, prevent and fight diabetes, improves liver health, flushes toxins, good for people with PCOS, good source of fiber, which improves digestive health. And take note mga mamaparaan, pwede ito sa bata, wag lang din sobra. Ito na ang finished product natin. Next step, ilalaga na natin. Ang bango. Mainit na kape, tamang-tama sa malamig na panahon. Probinsyang probinsya eh. Ngayon naman, isishare ko sa inyo ang mga maaari nyong gawin sa leftover na kanin o bahaw. Bukod sa sinangag, champurado, kanin adobo, may iba pang pwedeng gawin. Kahit mamasama-masa na ito, huwag nyong itatapon. Kamamaparaan, pwede pa itong i-recycle bilang pop rice. Panlawan muna natin ang mamasamasang bahaw at salain. Ibilad ito sa araw hanggang maging tuyong-tuyo. Ito na siya! Next step, painitin ang mantika at ilagay ang tinuyong kanin. I-drain ang mantika. Sa kaunting mantika, tunawin lang ang asukal at ilagay ang pinabusang bahaw. From bahaw to snack! Kaya mga mamaparaan, laging may paraan. Oops! May mahalaga pa tayong topic. Ito ay ang hugas bigas.
Dito sa amin sa Batangas, karaniwang ginagamit ang hugas bigas sa lutuing gulay, gaya ng bulanglang. Kalimitan din itong ginagamit ng lola ko na pandilig sa halaman. Mga mama paraan, napakaganda nitong gamiting liquid fertilizer lalo na sa mga gulay. Pero twice a week lang natin ito ididilig ha, para makaiwas sa mga insektong na-attract sa hugas bigas. Maaari mo din itong gamiting facial cleanser, toner at rice mask. Safe and effective, napakahusay maglinis ng oil and dirt sa mukha natin, lalo na sa mga araw-araw na naka-makeup. Kung mapapansin nyo, common itong ginagamit ng mga Korean, Japanese sa kanilang mga beauty products. Nakakatulong din itong magpalambot at magpakintab ng ating mga buhok. Kaya mga mama paraan, ipunin lang ang hugas bigas para tipid na, iwas salon pa. Alam nyo ba na ang hugas bigas ay mainam din gamitin sa mahapdi at mamula-mulang sunburn? Dampian lamang ito ng bulak na may hugas bigas. Dahil ang nutrients na taglay ng hugas bigas ay nagpapakalma sa ating mga balat. At sa ating mga kasangkapan naman, magagamit mo itong deodorizer. Ibabad lamang halimbawa ay sangkalan sa hugas bigas na may kaunting asin para maalis ang di kaaya-ayang amoy nito. Hay, napakadami pala talagang napapagamitan ng hugas bigas. Akala natin dati ay wala lang. Ngayon alam na natin na bigyan pansin ang mga bagay na dati nasasayang lang. Mga mama paraan, kung may ibang alam pa kayo tungkol sa topic natin, ibahagi nyo lang. Comment down para makapagbigay tips sa ating mga subscriber. Maraming salamat!